Mukhang ordinaryong paglaladuran sana ng mga bata. Lianig na malakas na pagsabog. Nagmula raw ang pagsabog sa isang bahay. Kaya ang mga residente mabilis ding nagpulasan. Ano kaya ang nangyari? Ano nangyari? Nagmistulang house tour ang bidyong ito ng isang lalaki sa Navotas. Hindi bagong bahay o magarang kagamitan, Ayan, warak-warak na. kundi ang pinsalang tinamo ng tinutuluyan nilang paupahan. Sa second floor po kami nakatira, bali kasama ko yung mag-ina ko, 3 yung anak ko, isang babae, 2 maliit po, lalaki. Hindi raw akalain ni Danilo ng pangkaraniwang araw niya noong February 25. May pasabog pala. Umaga na raw siya nakauwi noon mula sa pagmamaneho. Mga 7, nagpahinga na po ako sa taas. Nakahiga ako, tapos ngayon mga 9:30 po siya nangyari po. Biglang yun nga, sumabog ang lakas. Doon po kasi sa 3rd floor po, may swimming pool po kasi. Inegosyo po nila yun. Kaya akala ko yung swimming pool po ang bumagsak. Baka gumuho yung swimming pool kasi sobrang lakas po eh. Ang mga anak naman ni Danilo, inakalang putok ng baril ang narinig na pagsabog. Kaya dali-dali sila nagtago sa banyo. Sa sobrang lakas. Nang silipin ni Danilo ang bintana, tumambad sa kanya mga nagkalat na gamit at nagdiparang sinampay sa kable ng poste. Ang sinampay ko nandun na sa bubong. Pero ang mas kinagulat niya nang makitang naglabasan na mga taong nakatira sa ibabang bahay nila. Naligo sana ako. Sa lababo ako ngayon biglang may sumirit ba? Pagkasirit sumabog. Ngayon sumilip lang ako. Nagrambulan na. Doon pa rin ako nakaupo. Kasi tanglat ako eh. Sa nervyos ko ba? Siyempre, katabi mo lang yung sasabog. Talagang nagulat ako, talagang nawala ako sa sarili ko dahil paglabas ko ng kwarto, lahat na ng namin sa loob nakasabit, lahat ng namin gamit. Nagkalat na yan doon sa sahig. Sa kaguluhan, ang unang naisip ni Danilo noon, kaligtasan ng kanyang pamilya. Sabi ko sa asawa ko, baba po tayo, baka masunog tayo. Based sa aming findings during the explosion, Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan, sinare at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga videong ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa ang dami mong alam, Kuya Kim! Ang dami mong alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin. Nakakita na ba kayo ng pusibay? Kauri ito ng alimangon na mukhang pinsan ng ipis dagat. Sa ibang lugar, ang tawag dito ay kuratsa. Kamusta naman kaya ang lasa? Kapag sinabuyan mo siya ng tubig, makikita mo na magbukol siya. Kapag kinuha mo siya, dapat mabilis. Ang buhawi ay marahas, mapanganib at paikot-ikot na hangin na hugis embudo na pwede makasira ng bahay at iba pang struktura. Ano nga ba ang nakunang pangyayari sa mga lugar na ito? Busy sa pagluluto sa isang kainan nang biglang magliyab ang isang tangke ng LPG o liquefied petroleum gas. Ano kaya ang sanhi ng pagsabog? Sabi ko sa asawa ko, baba po tayo, baka masunog tayo. Ang pagsabog, nagmula pala sa kusina ng may-ari ng paupahang bahay, kung saan isang LPG ang sumabog. Based sa aming findings during the explosion, meron daw isang bata na pinagsaing ng magulang, ng nanay. At recently, ang nangyari is, nung pagbukas ng control valve, tumirit yung gas. Then, yung gas na yon is nag-accumulate dun sa buong room, sa kitchen, umabot dun sa open flame. So, dun nagkaroon ng pagsabog. Ayon sa datos ng Bureau of Fire Protection, gas leak at unattended stoves ang ilan sa mga pangunahing sanhi ng sunog. Para makaiwas sa ganitong insidente ng pagsabog, mahalagang isipin ang lugar na paglalagyan ng ganitong LPG. Properly ventilated siya. Kailangan hindi siya confined space. Ugaliin nating magbukas muna ng mga bintana or mga pinto. Huwag muna tayong magsisindi ng switch ng mga ilaw. Ayan, sumabog po dito. Kung nangyari na ang pagsabog,
Pag nasunog ka or nasunog yung damit mo, pwede ka mag-drop and roll. And of course, pag may singaw pa or umaapoy pa yung kalan, pwede kang magbasa ng towel and then i-cover mo doon sa leak mismo. Ang LPG o liquefied petroleum gas ay tinuturing mahalagang uri ng fuel. Binubuo ito ng propane at butane na parehong mga hydrocarbon. Pero alam niyo bang sa totoong buhay, wala naman talagang amoy ang gas na yan? Opo, sadya lang itong nilalagyan ng matapang na amoy para makatulong sa mga taong mawarningan kung sakaling magkaroon ng leak. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Sa nangyaring pagsabog, isang nasuwi habang 4 naman ang nasugatan at kasalukuyang nagpapagaling. Matapos ang insidente, unti-unti na rin inaayos sa mga sirang na idulot ng pagsabog. Ngayong Fire Prevention Month, magdoble ingat tayo mga kapuso. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Sa unang tingin, mukha itong maliliit na crabs. Pero may buntot. At may 10 paa. Oh my! Yan ang kusimay. At kapag nilantakan, hindi nakakaumay. Ang mga lokal na ito sa Ilocos Norte, hindi nagpunta sa beach para magtampisaw, kundi para maghanap ng kanilang pananghalian. Walang iba kundi ang kusimay. Ang kusimay ay isang uri ng maliit na sand crab na karaniwang matatagpuan sa mga sandy shore. Nabubuhay sila sa mga swash zone o yung parte ng dalampasigan kung saan humahampas ang alon. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Ang nakilala namin na si Rose, umaabot ng 3 oras para kumapa ng kusimay sa Pampang. Mahalaga po sa amin yung kusimay kasi yun po yung isang pagkukunan namin paghahanap buhay po. Ang kinikita po namin sa kusimay umabot ng 950 po, depende po kung marami pong kuha. Pero pag kunti po, mga 350, 650, ganun po. Mas maraming kusimay ang nakakapa nila tuwing low tide sa umaga o hapon. Kapag sinabuyan mo siya ng tubig, makikita mo na magbukol siya. Tapos kapag kinuha mo siya, dapat mabilis. Kasi kapag mabagal ka, mas lumalalim kasi siya. Teka po ang mga kusimay, ibig sabihin meron silang 10 paa. Kabilang to sa parehong grupo ng mga alimango, hipon at lobster. Pero hindi tulad ng ibang alimango na patagilid ang lakad, ang mga kusimay o sand crab ay kayang umatras, papasok o pabaon sa muhangin. At kaya din nilang lumangoy paatras. Ang isa pang kakaiba sa kusimay ay ang kanilang buntot. Pero para saan nga ba ito? Bago natin sagutin, kain muna tayo. Pagkatapos linisin ang kusimay, Mainit na ang ating mantika, ilagay na natin ang bawang. igigisa ito sa bawang, sibuyas at kamatis. Ilagay na natin ang ating kusimay. Haluin natin ng mabuti. Hintayin natin maluto hanggang 5 minutes. Malinamnam, tapos siyempre masarap, parang crab. Grabe, suabe, malutong na malutong. Manamis-namis na malinamnam. Maaaring kainin ng sand crabs, ngunit dapat tandaan na kailangan lutuin itong mabuti bago ito kainin upang maiwasan ng mga parasite at bakterya na maaaring magdulot ng sakit sa ating sikmura. Ang kusimay o sand crabs ay nagtataglay ng mataas na protina, omega-3 fatty acid at iba pa mga mineral. Kung ang mga lokal sa Ilocos Norte nilalantakan ng mga kusimay, ang ilang scientist naman, ginagamit ang mga kusimay para matukoy kung may problema sa tubig. Filter feeder ang mga kusimay. Ibig sabihin, sinasala nila ang tubig para makakuha ng pagkain. Nagadote mo, Manong King! Itong mga crustacean na to, ay sila yung mga bioindicator.
When you say bioindicator, sila yung kailangan ma-determine natin kung healthy yung environment na tinitira nila. Yung population nila kumukonti na at yung status ng health ng karagatan doon sa paligid ng lugar na kung saan sila nahandoon ay hindi na maganda. Pero bakit nga ba may buntot ang mga kusimay? Kailangan nilang bumaon sa ilalim ng lupa. Yung mga predator, yung mga mas malalaking hayop, o mga isda, mga ibon na sila'y paborito ring kainin. So kailangan nila maka-escape, and one way yung adaptability nila dahil doon sa build ng kanilang katawan, yun ang ginagamit nilang flee or escape para sa mga predator din. Bukod sa hindi nakakaumay sa hapagkainan, malaking tulong din sila sa ating kalikasan. Kaya okay na okay ang kusimay. Nagadungaan mo, Manong Kim. Takot ang bumalot sa mga residente ng lugar na ito. Nang biglang umatake ang mapaminsalang hangin. Habang sa bidyong ito naman, ang mga yero nagliliparan na. Ano nga ba ang nakunang pangyayari sa mga lugar na ito? Ang unang insidente nangyari daw sa palengke ng Arakan, Cotabato. At ang video ay kuha ni Angelica, isang tindera sa lugar. Babantay po ako sa tindahan namin nang bigla pong lumakas yung hangin sa labas. Kaya po, lumabas ako sa tindahan. Nang makalabas, noon na raw niya napansin ang pag-ikot ng alikabok. Nabuo siya po na napakalakas at saka tumagal po ng 20 seconds. May sumunod pa pong nabuo at tumagal po siya ng around 10 seconds. Sina Angelica walang ibang nagawa kundi magdasal. Natakot po kami nung time na yon kasi baka po lalong lumakas. Noong February naman, isa pang insidente ang nanalasa sa Taraca, Lanao del Sur. Lumipad yung mga bubong namin sa school. Natakot kami. Umiyak yung mga classmate ko kasi ang lakas ng ipo-ipo. Ayon sa tala, sa lakas ng hangin tumama sa lugar, nasira nito ang 15 bahay doon. Ano nga kaya ang tumama sa dalawang lugar na ito? Okay, ito na. Ito ang tanong. Ayon sa scientific at global data, anong kinikilalang deadly o nakakamatay na natural phenomena? Isang example, typhoon, bagyo, natural phenomenon. Okay? Okay, 1, 2, 3, go. Disease. 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 Walang disease. Sorry. Lightning is correct. Flood is correct. Earthquake is correct. Panlaban ng St. Paul. Lindol. Tagalog lang po na earthquake yun. Ay, Tagalog. Tsunami. Walang tsunami. Sayang. Sorry. Tsunami nakamamatay pero wala sa survey. Okay. Infection. Nasabi na yung disease kanina. Ikaw muna. Acid rain. Acid rain. Wala eh. Pareho kayong mali. Ito mga tamang sagot. Lightning, tornado, flood, bagyo o cyclone, earthquake, heat wave, winter, wala kasi tayong winter dito eh, hailstorm, pag-ulan ng yelo. Kapag may severe thunderstorm, posibleng mabuo ang tinatawag na buhawi o yung malakas at paikot na columns ng hangin na bumababa mula sa thunderstorm clouds hanggang sa lupa. Alam niyo ba ang isang buhawi o tornado ay kayang maglabas ng hangin na mas mabilis pa sa isang eroplano? Sa matinding kaso, umaabot ito ng mahigit 300 miles per hour o halos 480 kilometers per hour. Kaya nitong buhati ng mga sasakyan, wasakin ng mga bahay at gawing parang papel ang kahit matitibay na structure. Pero hindi lahat ng nakikita nating pag-ikot ng malakas na hangin ay matatawag na buhawi o tornado. Ayon sa eksperto, ang insidenteng nakunan sa Cotabato ay isang dust devil o mas kilala sa Tagalog bilang alimpuyo.
Yung dust devil, maaring magsimula sa maliit, maaari din naman lumaki tulad nung nasa video na actually lumaki siya. So ito yung hangin na nakikita natin na umiikot. Kadalasan yung dust devil nag-i-start siya kapag mainit yung lupa. So kapag mainit yung lupa, yung hangin aakyat. Paakyat yung hangin, tapos nagalaw siya ng konti ng paligid na hangin, pwede siyang umiikot na nakikita nga natin as dust devil. Ang dust devil, bagamat hindi sinlakas ng tornado o buhawi, kaya rin itong magpaikot ng alikabok at magagaang na bagay sa paligid. Samantala, ang video naman mula sa Lanao del Sur, ayon sa kanilang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, ang sumalantaraw na hangin sa eskwelahan ay may tuturing na ipo-ipo o water spout. Slightly different ang mga ipo-ipo sa buhawi dahil ang mga buhawi or tornado nanggagaling siya sa mga malalaking thunderstorm clouds. At may pag-ikot ng hangin sa loob ng cloud and eventually bababa yan papuntang surface. Kung sa lupa bumaba yan, tatawagin natin siyang tornado. Kapag naman sa tubig bumaba yan at humigop siya ng tubig paakyat, tinatawag natin water spout. Dapat talagang sumilong sa isang matibay na shelter, kumbaga. Wala naman daw nasaktan sa dalawang nasabing insidente. Hindi man natin mapigilan ang lakas ng kalikasan. Mas kaya natin itong harapin sa pamamagitan ng kaalaman at maghanda. Uy, Jesus! Dami mong alam, Kuya Kim! Dito sa bahay na to, napakarami kong koleksyon ng iba't ibang klase ng mga pagong. Meron mga tortoise na nakita niyo na, yun yung mga land-dwelling turtles. At dito naman yung mga aquatic turtles. Itong dalawang to siguro nasa mga 30 years old na ito. Napakatanda na sa akin ito. Ang tawag sa kanila ay alligator snapping turtle. Yung likod nila parang alligator. Medyo maingat tayo dito dahil pag nangagat ito, pwedeng maputol ang daliri mo. May mga kwento ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page. Dami mong alam, Kuya Kim. At ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa Ang dami mong alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin.